The all-new Honor X7D. 5-star drop resistant. 6,500 milliamp hour 2-day battery. IP65 water resistant. Honor. Ano na, bro? Grabe energy. Yes, sir. Yes, sir. Ako na pala? Intro ko na? Intro ko na ba yan? Wala mo Pagka na. ganon? Ako na yun. Hindi pa. Hindi pa. Bro, you know the drill. Ako na? Ulit. Isa pa. Take two. Ulit ako ah. 1, 2, 3. Ano na, bro? What's up mga bro? This is JR Silya na taga Laguna pa rin. Ako naman ang inyong kuya dyan, si Brent Valdez. This is your non's boyfriend, Nicky Ko. It's your boy, Dave Bornea, aka Mr. CDB 2.01. Boom! And guys, we got our special guest. Let's And go. guess what? Sino siya? Sino siya? Ang bangis niyang gumili. Oh, man. This is Swaggy, baby. Nice one, brother. Nice one. Hello guys, this is Paul Salas. Yeah, Hello po Mr. sa inyo. Paul Swaggy, Paul Paul Salas. Salas in the house, bro. Yes, sir. Hello Yeah, mga yeah. bros. Kamusta? 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 Na-miss ko kayo. Oy! Oo, bro. Oo nga. Long time. Din, bro. Ay, kasama to eh. Kamusta ka Salamat, ba? bro. Oo nga eh. Actually, parang ibang tanong yung kamusta eh. Kasi parang ano naman natin eh. Close naman natin isa't isa eh. Yeah. Pero siguro masasabi ko ngayon, I'm healing. Wow! Amen. Wow. Big word, bro. Amen. And coming back to my old self. Yun. Tama. Ayun naman. Amen. Medyo okay naman. Enjoy naman ngayon. Nagsushow sa mga province. Sobrang saya. Na nakakapagpasaya ng tao. So, yun. Thank you bro sa sa pagpunta dito sa na bro podcast. Ako nga yung nag-request eh. Thank you, bro. Nicky. Sabi ko, bakit ako hindi nyo i-guess dyan? Hindi, Dami kong kwento. Okay. Dahil kasi pagkasama ko si Paul, Ah, laging topic namin sa buhay, hindi sa trabaho or sa mga content. oo. Kaya, ayun. Nandito ka na. Anong mga topics sa life yung madalas yung pinag-usapan, bro? Anong mga topics natin? Change. Kung paano yung pagiging siguro building na as a man, as a leader, Yeah. pagiging husband. Ganyan. Medyo ganyan na usapan namin ni Nixie. Kasi balita ko. Lover boy, no? Lover boy. Pinasa eh, no? Itong bro natin, no? Hindi, kwento mo naman sa amin yung start ng career mo. Yeah, Mga hindi yeah. nakakaalam. Actually, parang laro-laro lang siya noon. Kasi taga Iloilo talaga kami. Iloilo. So, Ilonggo ko. Kaya, Meron ka pa hindi nung nyo ba accent, napapansin? Kaya pala sweet si Paul, no? Kaya malambing Paul. magsalita eh. So, nung mga 6 years old, nasa Iloilo ako niyan. Tapos nanonood lang ako ng TV, nakita ko sa GMA. Starstruck Kids. First yun. First and last yun eh, kasi nakulitan na siguro sa amin. So, yun yung mga batch namin nila Miguel, nila Bea, Sambu Matay. So, nung nakita ko, sabi ko, parang gusto ko sumali. So, kinulit ko yung mga magulang ko. Eh, ayaw nila talaga. Ayaw. Although nasa naman kami, nasa family of celebrities naman kami, celebrity family. So, para ayaw nila ako ipasok. Oh, bro, si Sir Ding. Tito Dong, yung dad ko from dancer noon, UMD. So, parang ako. Pinilit ko lola ko. Kasi lola's boy eh. Sabi ko, mabilis lang. Tatry lang naman eh. Ganyan. So, nung time na napilit ko na Manila ako. Nag-audition ako, haba pila. Yung sa sa may convenience store Annex. sa 7-Eleven dun sa okay, ganun okay. na pila. Oo. Pa-studio dun yung mismong main studio ng GMA. GMA. Oo, ng unang hirit. Oo. Ayun, Gano'ng tagal. katagal nag-antay nun, bro? Siguro naalala ko yun eh. Pahapon na, paggabi na. 6 hours, mga gano'n, 6 to 8 hours. Grabe, no? Tapos dala-dala ko yung yung stuffed toy ko na Spider-Man kasi nga yung pang-sasample ko, acting na. Ako si Green Goblin. Ay! Naalala mo pa yun, bro? Naalala ko Kung yun. paano? So, nung pagkapasok ko, talaga, binigay todo ko lahat. Sumigaw-sigaw ako doon na parang binubugbog ko si Spider-Man. Paul, ilang taon ka nito? 7, 6, Seven, nasa oo. ganun. Naalala mo pa yung line? First, I'll attack your heart. Parang ganun. Si Green Goblin. Tapos sayaw, kanta. Mahilig na talaga. Pero bro, nung Mahilig bata ka, nung 6 years old ka, bro, gusto mo na talagang mag-artista, bro. Oo, hilig ko na. Tapos kapag Sino kami yung mga... marang naging inspiration mo na parang, dahil sa kanya, parang gusto ko maging kagaya niya, parang ganun.
Actually, totoo, Tobey Maguire talaga. Yung Spider-Man. Spider-Man Kasi, naman. Spider-Man talaga. Kaya dala niya si Spider-Man. And actually, tatay ko. Kasi nakikita ko sumasayaw, nag-perform. So pag nag-guest sila nun sa sis pa nun kaila Tita Carmina. Yes, yes. Oh. Wala akong paki, pumapasok ako. Kuwari, live sila, pumapasok ako tapos nagsasample-sample ako sayaw. Talaga? So yun na yung mga times na medyo dumerdere-derecho na. Parang calling mo na yun. Medyo. So, Nepo baby ka pala, no? Oo. Grabe ko naman sa repo, baby. Artista. Totoo. Actually, yun yung gusto kong iwasan. Actually, parang medyo may ano pa nga ako dun Yung parang ayoko masyadong tumanggap ng help. Actually, na-open up ko yan kay Tito Dong. Tsaka sa family ko nga na parang hayaan nyo yung own pacing ko so medyo may pride ako na gano'n. Which is, Nice. na-realize Good, ko bro. ngayon na parang medyo pride na lang pala yung nagagamit ko. So ngayon, much open ako sa collaboration. Na kung ano yung nakikita nila sa career ko, ganyan. Pero ako yung medyo black sheep ng family na tinatawag Oh. Bakit black sheep, bro? Kasi Parang against the current, lagi ganun kontra ba? lagi ako kontra na parang minsan di mo man naman masisi yung showbiz family. Minsan may mga plano sa career mo. Ako iba yung gusto ko. Pero at the end of the Hindi day... mo nakikita yung nakikita nila para sa'yo. Oo. So at the end of the day, may respect naman din sila. Yun naman yung credits ko kay Tito Dong. May respect, may alam niya yung boundaries niya as a tito. Oo. Nung start nung career mo, bro, dito, napasok na sa Starstruck. And then eventually ba, parang, gusto kong maging actor or singer. Yun na ba agad? Meron ka ng parang plan for yourself from the beginning? Wala pa. Ni-enjoy ko lang sa Starstruck noon yung laro namin, yung mga syempre parang playground mo lang bata. Naisip ko na lang ng work siya, nasa 18 years old na ako. Tagal. 18. Na-imagine ko nga din, bro, parang, kung 6 years old, 7 years old ka, tapos mag-work ka, hindi ko alam kung paano papasok na mag-memorize ka ng script o a-acting ka. Parang, paano mo yun nagawa, bro? Paano? Dahil sa mama ko yata kasi nagbabatuhan na kami ng mga linyahan noon Tapos gusto ko rin din talaga. Kasi nga pag nanonood lang din ako ng mga movies na memorize ko Parang yung emotions yun na memorize ko. So pag may 7 AM kaming call time, naalala ko pa noon, Mahika, Mulawi, mga bro, original. yan. Mga ano yun nung kabataan. OGs talaga. Pagka nagigest ako, mga panahon ni Brent. Alam mo yung Brent. Nanonood ako dyan pag Mahika, yan, Captain Barbell. So pag 7 AM yung call time, mga 4 gising na ako, ginigising ko na yung mga magulang ko. Ganun ka-excited noon. Ganun ka-excited. Pagtapos mo sa Starstruck, tuloy-tuloy projects. Medyo nagtuloy-tuloy. Wala nang tanungan ng projects. Kasi sa amin. Bro, speaking of project, bro, meron akong paboritong teleserye ni Paul Dance. Ano yan? Bata pa lang ako, bro. Pinapanood ko na to. Wow, sa Ay, akin. ano to, pre? Ano yun, bro? Bro, yung mga super... Kung Fu Kids. Kung Fu Kids. Kung Fu Bro, Kids. imo pa yung book ni, ni Paul nun. Solid yun, bro. Sabi ko nga, gusto ko ma-achieve yung ganyang buhok. Paano kaya yan? Plancha yun, pinaplancha. Nasabihin na niya sa Sinispray net muna yun, tapos pinaplancha. Kung gusto mo gawin everyday, gawin mo. Pero ngayon ko lang nakita yung impact nga nung Kung Fu Kids noon. Na medyo dati kasi parang, yun nga iniisip ko playground lang. Hindi ko alam na medyo malaki rin pala yung naging impact din sa kabataan. Oh, man. Super Ingo. Super Ingo. Kung Fu Super Kids, Ingo. Super Ingo. Yun yung trend doon, puro superhero. Actually, rejected ako doon sa Super Ingo. Yun talagang gusto ko nun. Nag-audition ako nun. Ayan. Napunta sa kaibigan namin. Oh, si Andrew Mulak. Shoutout Andrew Mulak. Super Ringo. In love ngayon yan si Andrew, di ba? Parang kayo lahat. Parang gusto mo ba pag-usapan natin yan? Kamusta mga pusa? Okay. Tapos na ang puso. Sa career muna tayo, sa career. Dahil sabi nga ni Paul, di ba, rejection. About sa rejection ng pag-usapan. Wow, galing. Trabaho. Trabaho muna. Trabaho. Bukod doon, syempre napunta ka naman sa magandang project din. After that, meron pa bang ibang rejections sa mga projects na malaki na alala? Akala mo sa'yo na, pero hindi pa pala. Heartbreak. And ano yung ginawa niyang way para Siguro, Tatlong questions yun. oo nga eh. dami, di ba? Back to back. Teka lang ha. Dapat nga, 4 yan, Paul eh. Kasi 4 kami dito. Kaya yari ka ngayon, bro. Hot seat ka. Hot seat. Hot seat ka ngayon. Ay lang,
Siguro yung sangre. Last lang. Ito lang. Kasi gusto ko yung sangre. Oh. Oo. Medyo pinupush ko rin din talaga yun. Although, medyo meron na rin, alam ko na rin sa heart ko na parang hindi ko pa mabigay rin yung 100% ko bilang aktor sa ngayon eh. So parang feeling ko may iba pa akong purpose, gano'n, may hinahanap, may iba pang gusto kong pagawa si God. So nung nawala, nung medyo hindi yun, kasi umabot na yun sa look test, sa screen test. So medyo nung nagka-reject na gano'n, na-feel ko lang na parang kahit pala anong posisyon na natin, kahit gaano tayo katagal, pagdating sa showbiz kasi, tinitingnan pa rin dyan is kung 100% mo ba din talaga nabibigay pa. So if hindi, kailangan na acceptance din sa baka hindi nga para sa akin. So nung time na yun, after nun, may napalit naman si Lord actually na mas masaya, nakakapag-show ako. Nakakagawa akong kanta. Bro, ang galing mo, bro, ha? Bro, sobrang dami kong napapanood na videos na nagtitrend kapag nag-show ka, nagbibigay ka ng mga gamit sa audience. Bro, baka may kwintas kami dyan. Baka naman. Di ba? Hinahagis yan eh. Oo. Kaya jacket man lang. Oh. Yan. Yung totoo ka, medyo na-enjoy ko nga yung gano'n. Medyo, Bro, merong nag-trending kailan lang, yung upuan, bro. Kwento mo naman yan, bro. grabe yun, hindi ko na-expect yun kasi sa Palawan yun eh. Oo. The next day ko na nalaman, sa video na lang, hindi yung mismong live. Hindi yung mismong live. Nag-sorry ka, bro. So pagka nasa aeroplano na ako, sabi ko, ano to? May nangyari bang ganito? Oo. So sabi nung assistant ko, si Jess, si PA ko, sabi niya, oo nga pala kuya, hindi ko nasabi sa'yo na may ganyan. Sabi ko, paano yun? Ano naramdaman nitong ano? Kasi VIP yun eh, yung nasa baba doon eh. Yung mga nakaupuan. Oo. Pero nakita ko naman yung babae na nakatawa siya eh. Nakakatawa pa rin. Pero nakausap ko, minessage ko personally. Kasi parang iba yung bagsak niya noon eh. Talagang na-fall eh. Siyempre. Parang gusto talaga pag-usapan ni... Wala lang Hindi naman tayo pa-fall eh, di ba? Inaalagaan natin yung na-fall. Kaso minsan yung na-fall, hindi tayo naalagaan. Parang ayoko na lang magsalita. Nikki, pasok. Dahil so minessage ko nga. Tapos medyo may scoliosis daw pala siya, nagpa-x-ray siya. Medyo ganun, naging big deal siya. Naging big deal. So sabi ko na ko po, anything na ano. Nasend niya naman yung x-ray. Okay naman. Okay. Sabi ko, bawi na lang po ako sa inyo soon. Ganyan. Pagkapunta ko po dyan. Magpe-perform ka sa kanya one-on-one. Oo, pwede. Gilingan natin yung So ayun, yun na yung mga times na, hindi, nakatulong na rin din pala sa kanya dahil nga nag-viral. Naging vlogger na siya. Parang, Nice. talaga? Purpose talaga. doon yun, sa no? Palawan. May purpose din. At na-enjoy niya na rin naman daw. Parang overnight, no? Hindi niya rin akalain magiging content creator din. Cat 15 vlogs yata yan, kung di ako nagkakamali. Biruin shout mo, out no? sa'yo. Yung twist nung Yung nangyari pagkabagsak, nangyari. no? Ayun di ay aangat para sa iyo. Di mo malalaman, bro. Di mo malalaman. Kagaya nito, kuwari, nag-venture ka into acting. Tapos biglang nagsinging ka na, bro. Paano mo nakita yung way na yun? Actually, hindi ko nga nakikita eh. Kumbaga, nangyayari na lang. Tapos, iba yung feeling kasi ang daming doubts, daming fears. Kasi nga, para kang galing basketball to baseball. Ganun yung feeling. Magkaibang liga siya. Although same na may audience kayo, pero magkaibang liga talaga. Then yung liga sa music, alam naman ni Dave nag-music din. Iba. So, yan. Kailangan ng patience mo eh. So, Transition mo na yun. Meron bang projects na naisip mo na step back muna ako dito kasi parang hindi ito yung para sa akin. dami. Which is medyo may mga nag-give up din. Kasi nga parang gusto ko mag-focus muna 100% dito. And inisip ko naman, saan ba talaga ako? Actually, tinanong ko sarili ko, this year lang, na parang, ano ba yung gagawin ko, kaya kong gawin ng libre? Na parang hindi ako babayaran as TF, ganyan. So medyo napili talaga ng sarili ko yung mag-perform nga sa mga tao, kumanta. Magpasaya ng tao. So sabi ko, sige, dito lala ako. Pero syempre may TF pa rin. Syempre may TF pa Pero rin. yung ano yun eh, parang passionate ka eh. Oo. Yung freedom, yung parang freedom. Yes. Yung purpose mo na magpasaya man lang ng kahit isang oras sa mga tao. Tsaka bro, agree Yun ako yung dun gem sa dun. sinabi mo na na hindi pwede kasing hit mo lahat eh. Oo. Diba? Kailangan mag-focus ka lang sa isa. Sa gusto. Pero ang ibig sabihin din nun, i-let go mo yung ibang bagay. Kasi bawal, hindi
Hindi ka magta-thrive eh, no? May sacrifices din. May talaga. sacrifices. Merong sacrifices na to the point questionin mo kung mali ba yung sacrifice mo na gano'n. Nakakatakot yun. Nakakatakot. Decision na yun. Pero yun naman ang buhay eh. Lagi namang may mga other ways, di ba? Yeah. So kung nandiyan tayo sa way ngayon, feeling ko, edi 100% ko ibibigay muna. Parang gano'n. Although nami-miss ko na rin naman umarte. Nami-miss ko naman. Pero alam kong hindi ko pa mabibigay talaga yung 100% ko doon. Bago mo na-accept yung nangyayari sa buhay mo, paano mo siya pinroseso? Puro iyak yun. Puriyak yan? Oo. Puro iyak sa gabi yun. Oo, puro pray, puro iyak na parang ano ba talaga ang purpose sa akin ngayon. Kasi minsan, as tayo, as human, medyo nagiging greedy na tayo eh. Gusto natin gawin lahat. Lahat. Gusto natin i-achieve lahat dahil nga medyo napapasok na sa mind natin na yung purpose mo na dapat dito sa mundo, na-achieve mo yung kung anong gusto mo, it's all for yourself, it's all for you. Pero nung nakita ko yung medyo mas malawak na gano'n na ano ba yung purpose ko na para ba sa mga tao to ngayon or para ba sa family ko or if para sa sarili ko ngayon hindi pa showbiz then baka hindi pa. So nung may mga acceptance na gano'n nakita ko na parang dire-diretso yung show eh. Dire-diretso yung kanta so sabi ko baka dito pa muna. Although hindi magsistay na matagal, alam ko naman dahil temporary lang naman dito. Sabi ko kung ito pa 100% ko na gagawin, enjoyin ko na lang. Pero baka hindi siya temporary. Then, no? Baka, oo. Baka Hopefully. ito na talaga. Baka. Hopefully, sana. Yung mga shows sa, bro, di iba-ibang barangay yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Nung una, Barangay fiesta. City. Tapos nagugulat na ako na parang nakakasama ko na yung mga big names din sa music. Al James, Flo G. So parang, anong gagawin ko dito? Sabi ko, wala naman ako original song pa nun. So sabi ko, hindi kailangan ko na rin mag-start mag-write. Sumulat. Hindi ko naman alam sa sarili ko eh. Tamad na tamad ako magsulat nun eh. Ni essay eh. Wala talaga. So bro, sinusulat mo rin yung mga Buti nga may phone na ngayon, may notes na, di ba? So type ka na lang ng mga verse, mga Kung ano yung lyrics. pumapasok sa utak mo. Kung ano pumapasok. Mahirap sumulat ng kanta, bro. Ako, kaya ko eh. Hirap. Bro, mahirap, bro. AI. Chat GPT. Make me a music. Write me a song. Write me a Write song. me a song about broken heart. Oh, yeah. Tapos gagawa ng Kaya, paano yung process mo, bro? Sa pagsulat nung Actually, hindi ko siya nakikita sa sarili, hindi ko siya na na unlock ng sarili ko. Nakikisama ako sa mga musikero. Yeah. yun. So, meron akong nakasama na Nigerian singers. Afro singers to. Ay, oo, napakinggan mo yan, bro. Solid. Sila Jay Weezy. Ah, So, nakikita ko kung paano yung proseso nila na talagang inaano nila yung beat. Tapos kung ano yung pumasok sa isip nila, nag-iisip sila ng story. Kumbaga para ka lang writer din ng movie na parang may inaano kang story din. Tapos napapasama nga ako yan kay Nick. Sa grupo nila Nick Makino nung Nick time, Makino. yung Diamond label. Then nakikita ko kung paano sila magsulat. Yung Too Good, yung mga bago rappers, nakikita ko. Sabi, nung una nun, na nape-pressure na, grabe magsulat, ang bibilis. Parang pag may naisip, banat. So dumadating pa na may mental block ako, gumigive up ako na parang next na lang bro. May mga ganun na points, pero mahalaga dyan yung kasama mo eh. Totoo yan, bro. Malaking factor. Yung grupo mo. Actually, bro, din eh. Parang ako din, it takes time din talaga na makapagbuo ng kanta. Kailangan mo talaga makasama yung mga gumagawa na ng ganon for you to get inspired. And then, din siya eh, para din siyang sayaw, bro, in a way, na parang natutunan din siya. Kailangan lang din talagang ma-expose ka lang lagi. And Consistency. And rin. din, parang may self-training din. In a way, pag ginusto mo talaga siya, Totoo. gagawin mo siya. And yun bro, sobrang proud ako sa'yo, man, kasi nag-level up ka, bro. At dahil dyan Kasi may bro- gagawin rin kami ni Dave na kanta. Yun! Mukhang final na to ah. Yes, sir. Okay, thank you, bro. Abangan namin yan, Kasi isang bro. karangalan, bro, Paul Swaggy, bro. Naku, Man. Abangan Karangalan, namin yan, Dave. bros. Oo. At saka yung mga provincial tours. Yeah. Ano yung nyo, parang genre or inspiration dun sa kanta? Hip-hop siya, bro, eh. Para siyang Y2K vibe. Kasi yung music ko, bro, gusto ko siyang nakadikit sa Y2K. Ngayon, meron kaming, sa producer ko, meron kaming na parang natripan na type beat.
habang piniplay ko tong beat na to, sabi ko, bagay to kay Paul. Kasi, Oo. yun nga, ni-stalk ko kasi si Paul, bro, kasi natutuwa ako sa mga post niya, nag-perform siya, sabi ko. Tapos may nalaman pa ako, bro, na parang concert talaga, kasi ilang 30 minutes, di ba? 30 man. minutes. Yung production mo. Yung production Oo, mo. halos pa 40 Sabi minutes. ko, Total wow, ang galing ni performer. Paul. Nice, Tapos bro. may mga ano pa siya, May workshop backup pa. din siya ng dance. Dance. So. Kaya sabi ko, wow, galing ni Paul. So ngayon, nung yung beat nga, sabi ko, okay to parang sayaw to Oo, saya. Sayaw to Parang bagay si Paul dito Kaya siya yung napili kong gustong So in short, yung parang type na gagawin namin mala Chris Brown, Usher. yes sir. Yun! Ikaw nga yun. Grabe Bro, pala to. yun, Tapos bro. yung sa mga music video, naguhubad gano'n. Hey, Ikaw na lang, bro. Bros, di ba na-mention nyo na, meron na ba kayong ano niyan, sample? Oh, may Pwede na konting- marinig. Wag. Wag Wala muna. pa, Pagka-release wala na pa. lang, abangan nila. Pagka-release. Oo. Abangan namin Oo. teaser. Tsaka ano din siya, bro, parang sobrang nakakatuwa din siya in a way. Kasi nga parang feeling nung bago ka palang nag-artista, parang ganun. Na parang ikaw as a performer, parang ang sarap palang mag-perform pag sarili mong music ang ginagamit. Totoo. Parang ganun. Totoo. Tapos, pag tumatagal din, yung taste of music mo or yung taste ng ano mo, nag-evolve siya. Basta bro, ano siya, ibang treasure or gem din siya in a way. Yung collaboration, kapag kuwari, alam mo yung sarili mo, alam mo yung branding mo, pero kapag nakipag-collaborate ka na sa ibang artists or tao, may matututunan ka sa kanila na may apply mo rin sa sarili mo. Yes. Yeah. At naiintindihan nila yung branding mo rin. Sobrang Yeah. solid nun. Sobrang maayos na grupo talaga yung kailangan. Hindi Kayo, mo no, magagawa. nakikita nyo kung ano yung, tulad niya, nakita nyo bagay kay ano to, kay Paul. Ikaw rin, for sure, nakikita mo rin kung ano yung genre ng tao. Oo. Yung vibe. Oh, yung vibe. May vision. ka. Vibe, oo. Oo. Which is may mga ibang singers din na kapag nasusulat nila, katulad kay Ed Sheeran, may nasulat siya yata. Or sabihin natin kay Mike Posner, may nasulat siya na parang yung boyfriend ni Justin Bieber. Oo. So napansin niya parang di bagay sa kanya, binigay niya kay Bieber. Oh, Yun may yung parang ganun. alam ko. Oo nga. Pati yung Sugar na Maroon 5. Oo. Si Mike Posner rin yata yung nag-compose. Napansin niya, hindi rin bagay sa kanya. Binigay niya kay Maroon 5. Totoo, Oo, totoo. So parang tulungan din talaga Yun yung siya. maganda. Oo, tulungan siya. So yun yung maganda rin sa music na parang as one kayo. Ano yung favorite mo ngayon na kanta mo? So far. Hindi pa nare-release pero yung title, ang favorite ko ngayon is yung OTW. Okay. Oo, so yung parang yung story nun na parang hinahanap mo, on the way na ako. Parang nakita ko sa On post the mo way. yan. Paul Buti Swaggy. na Actually, tinetest ko kapag may mga show, kinakanta ko na sa live, tinatry ko, tinitingnan ko talaga? yung vibe ng tao. Ah. Kasi yun yung nakakakaba, yung parang mababibe ba to, matutuwa ba? So tinetesting naman na doon. Although ano naman, masaya naman, makikita natin kapag mga ano talaga, magugustuhan ng tao. Saan mo i-release if ever? Spotify. Spotify, YouTube. Baka nagpa-plan na rin ako na mag-album din eh. Yun. Dahil nga nung medyo na nahimik ako. This year na nahimik ako eh. Kasabog na. Oo, sa network, di ba, sa lahat. Oo, So medyo nakakapagsulat-sulat ako. Sabi ko nga kay Dave, mga 10 songs na eh. Yun. So parang, Grabe yun. mamimili ka na lang. Mamimili. Pero di ba meron ka ng ano, na-release? Meron na isa, yung Saan Tonight. Tonight. By Spotify din. Oo, sample type beat siya ng Hypnotize Na tayo sa... ni Akon. Oo. So, pwede nilang ma-stream yan. tonight. Parang gusto nila ng sample content. Nako, wag na. Oo naman, Paul. Tawagan mo. Let's go, bro. So, yan yung mga types na papakinggan nyo na dahil nasa Spotify na kayo ngayon. sir. I-search nyo na. Sakto pala. Oh, sakto. Stream nyo na si Paul Salas. At Paul- saka ano Paul na, Swaggy. Paul Swaggy. Paul Swaggy. Okay. Ikaw bro, kung magiging singer ka, anong gusto mong... Brenty. Artist name, bro. Brand Brent AI. Ay, Brent. Ay, Brent. Hi, Brent. Eto bro, etong genre mo ngayon, meron ka pa bang ibang genres na gusto mo i-explore? Subukan. Mga
magtatrabaho pa in the future? Actually, parang medyo napupunta nga ako sa Neo Soul, yung tawag. Parang mga, Ano to? Ano vibe yun? Soul, bro? parang Daniel Caesar type. Okay. Actually bro, bagay sa'yo yung mga ganong type. You don't know, babe. Pero Tapos, di ba si Daniel Caesar, ano pa yan, nagpapausok pa yan bago magsimula. Diba? Tsaka may mga gitara. Insenso. pero layo sa vibe mo pa ngayon. Pero, Layo pa. Pero pasok din yun. So, pwede pagka medyo sad boy type ka, pwede natin. Pwede ko ipakita yung sad boy. Sad boy type ka ba ngayon? Sample yung sad boy. Ayan. Sad boy ba ngayon? Bless, boy bless. lang siya. Then nakikita ko si Paul ngayon, like, yung mga blessings na natatanggap niya. Amen. Blessed na blessed siya ngayon. Yes. Kasi nakikita ko sa mga post niya, yung pagbabago sa sarili rin. Wow. Mga- Amen. Kaya blessed na blessed si Paul. Oh, bro. Thank you. Pero, Di ko alam, Jay, na may Sabi nga niya kanina, dapat embrace the change. Oo. bukod sa career, sa pag-acting, sa pag-music, ano pang nakita mong changes sa buhay mo? Siguro yung medyo dati kasi parang masasabi ko medyo may selfishness ako, parang gano'n na iniisip ko kung ano yung makakaganda lang para sa akin, sa career ko, sa future ko. Ngayon parang mas naiisip ko na rin yung relationships ko, family ko, friends, yung group of friends ko na although di ko naman masasabi parang leader ako sa friendship, pero masasabi ko na parang medyo nagsiset din ako ng example din. May initiative. Kasi nga nasa nasa ministry din ako. Nasa work din ako kay Lord sa church Amen, na brother. recent Amen. church. Sama kayo ni Nicky sa... Kasama kami ni Nick. So sa recent church 'yun. So medyo doon ako ginagamit din ni Lord, sa kingdom niya rin up to the point medyo napapakanta-kanta na rin for him, Yes. which is mahirap. Mas sobrang hirap pag kumanta para kay Lord kaysa sa mga para sa sarili mo eh. Oo. Then, ano pa ba? Yung mga fellowship namin, actually dati parang biruan lang yan eh, na Bible study. Pero Parang ngayon, ganito, kamustahan? Oo, Kamustahan, ganito. no? Parang ganito, kamustahan. So, I think medyo dun din ako binibuild din ni Lord yung character ko dun as a man. So, medyo dati kasi parang, okay lang, basketball, enjoy lang, enjoy. So, ngayon parang medyo mas naiisip ko na yung people around me. Kasi nalaman ko rin, nung medyo pumunta ako sa rock bottom, nakita ko rin talaga kung sino yung inner circle ko. Na hindi ako ginudge. Mahal ako unconditionally. So nung nakita ko yun, pinahalagahan ko yun. Until now, sobrang pasasalamat ko rin dito kay Nick sa inyo, brother. 'Di ba? Siyempre, iba rin eh. Iba rin yung naging challenges ko this year. But ang mahalaga naman doon, once na talagang nag-abide ka kay Lord, tsaka sa mga kaibigan mo, sa family mo, ibang breakthrough rin talaga. May breaking, tas may breakthrough. Yun yung Breaking maganda. and Breakthrough. Gamit mo nga yung yung talent mo sa singing sa Nag-outreach tayo. Oh, Wala. bro. Solid yung Finally, nakanta mo na. Kwento niya, bro, yung pinuntahan niya doon. Yung... Sa outreach. Masasabi na lang namin para sa mga kids kasi para sa medyo confidential. Pero ang ginawa lang namin nun, sabi ko, ang main goal lang natin mapakilala natin si Lord. Pangalawa, mapasaya sila. So parang nag-pray nga kami nitong mga to, sabi ko, it's not about us, it's not about me or you or yung medyo kilala tayo ng mga bata. It's about The all-new Honor X7D. 5-star drop resistant. 6,500 milliamp hour 2-day battery. IP65 water resistant. Honor. maramdaman nila na may nagmamahal sa kanila. So yun yung nangyari. Si Kuya Nicky, sabi, Kuya Nicky, gusto namin kumanta. Kahit di kumakanta, kumanta. Oo, sample. Nag-serenade eh. Oo. Panalangin, gumano. Ayun, nawala yung mga ngiti. Sumayaw pa. Oo. Yun, nakakatawa. So sabi ko, Foundation iba na rin. yung pinuntahan niyo na outreach. Yes. Nakakataba ng puso yun. Kasi hindi man ikaw binayaran nila, pero yung mga ngiti galing sa kanila. Totoo. Na napapasaya Priceless mo yun, sila. bro. True. Priceless. Nakwento nyo kanina, bros, yung pinagdaanan nitong mga bata na to sa dun sa foundation na yun. Heartbreaking, bro. Heartbreaking. Malaman Sobra. na yun yung mga naranasan nila in life. And kayo, nagpunta kayo doon para mag-outreach. Malaking tulong yun for them. Kasi
Hindi ko rin ma-imagine yung mga kwento nyo kanina about, di ba, mga pinagdaanan nila. Gusto ko lang din i-comment to si Nix kasi nag-share siya ng story doon. So parang medyo napasalita rin siya, nag-preach, nag-testimony. Testimony. Sabi ko, okay to si Kuya Nicky. Tapos medyo yung mga bata, alam mo yun, na-inspire. So, yun yung point na parang yung mga breaking natin sa buhay, masishare din natin eh. Tama. So yung parang mess natin, masishare siya into message. At yun yung sobrang halaga ngayon para sa akin. Kesa sa career ko sa lahat. Mas mahalaga sa akin yung kwento ng buhay ko, yung breaking. Para makwento ko, may makarelate, matulungan ko. Tsaka Medyo sabi pag- kasi nila bro, hindi naman permanent na nandun ka sa breaking point. True. Palaging after breaking, yun nga yung sinabi mo, yung growth. May breakthrough. Tapos Breakthrough. i-share mo eh. I-share mo na ito yung napagdaanan, kaya mong lumagpas dyan. Ganon. Lalo na ngayon sa digital age. Bro, parang mas na-isolate na yung mga kabataan ngayon. Kasi nga, instead na makipag-connecta sila sa mga tao, mas pipiliin nilang mag-phone. So, wala silang nakakausap mismo na yung nararamdaman nila sa buhay. Ang ending, kapag nagkaroon sila ng problem na parang, paano ba to? Gusto nilang tapusin yung buhay nila. Yes. Wala silang kausap. Which is mahirap, no? Sarili na. Kaya para sa akin, parang nag-ano ko eh. Gumawa ako ng rules sa sarili ko. Parang binibigyan ko yung hours lang ng screen time ko sa phone. Para mas pinapahalagahan ko yung mismo nangyayari sa day. The moment. Oo. To connect. Oo. Tapos medyo ginagawa ko na rin discipline yung pagkagising, mga 30 minutes. Kahit 30 minutes, 20 minutes, hindi nagpo-phone. Oo, bro. Oo. Ang Laking hirap bagay rin labanan yan, bro. Pero malaking bagay din. Malaking bagay. Promise. Subukan nyo. Na medyo pagkagising mo, alam mo yun, quiet lang muna. Yung parang ganun. Nawala kasi sa atin yung boredom. Yun yung nawala. Laging dopamine. Dopamine, puro dopamine. Instant gratification. Yan. Pagkagising sa umaga, gusto mo antok ka, gusto mo magising. Cellphone. Yes. Ang ending nun, may kapalit yun. Oo. Check mo agad notifications mo. Lahat. Trabaho agad. Lahat ng mga world-changing ideas nangyayari sa boredom eh. Diba? So yun yung, medyo nakapagbasa rin kasi ako mga book ngayon. So yun yung nababasa ko. Na parang yun yung medyo kulang sa generation natin ngayon, yung ma-feel yung boredom. Kasi nga, may isa na tayong pang alis ng boredom, nasa right pocket lang natin, sabi daw, which is your cellphone. So, may mga mahalagang magagandang nangyayari din sa phone. Natutulungan ka rin, but ano lang talaga eh, may boundaries dapat. Kailangan gitna lang. Kaya ako minsan post na lang eh. Pagka-post, di na ako mag-scroll. Minsan na lang. Inibigyan ko pa rin kasi syempre ano na rin siya eh. Buhay na natin. Parte na, oo. Parte na. Pero ganda ng topic na yun. Ganda na nabuksan mo na yun kasi talagang makikita mo yung ano eh, yung grabe yung ano, magiging difference ng cellphone talaga. Parang addiction na nga siya sa atin. Pwede maging addiction, Mataas pwede na siya yung makatulong. percentage of suicidal rates dahil sa phone. Meron nga even yung AI. AI na naman. Talagang brand Wait lang, di ka ba AI ngayon? Dating parang nakipag-usap siya, ginawa niyang therapist yung AI. And then, yun, nagpatiwakal siya because of that. Kaya after na nagkaroon ng ruling sila na hindi mo na pwedeng gawing therapist yung AI. Lala nun. Lala. Kaya, as much as possible, kumonek ka sa tao. Yes. Be in the moment. Be present. Totoo. Mahirap man, yun nga. Kasi nandyan yung Distraction. distraction. Distraction, Yan. Feed yung ano mo eh, yung craving mo for ano eh, for content, for something new, something ano, makaka-excite sa'yo. Bago tayo matapos sa topic na yan, meron din ako na-realize din kasi pagka nagpo-phone ako, which is yung medyo may comparison palagi. Ayun pa. Kasi syempre, masasaya lagi yung nakikita mo eh. Sa Instagram eh. It's Achievement. your happy moments, your achievements. So parang minsan di mo rin maiwasan. As ako, myself, di ko maiwasan na, ba't siya ganito? May siya. comparing ka. So parang medyo nawawala din yung pagiging kontento mo. Diba? So parang sabi ko, marami kang marirealize if aware ka talaga, if bukas na yung mata mo. So sana naman itong topic natin ngayon makapagbukas din ng mata sa mga nanonood, sa mga nakikinig. So that they can be aware din kung ano ba yung nararamdaman nila kapag nagpo-phone. And hindi sila nag-iisa. Yes, hindi sila nag-iisa. And kaya naman, may way out naman doon, which is contentment. Hindi yun Napakasaya natin ng buhay natin, di ba? Hindi yun yung dulo. Oo, hindi yun yung dulo. So yun lang. Iba yung dopamine effects talaga ngayon. Mismo.
3 seconds na lang ang attention span natin eh, di ba? Man, agree, brother. Sobra pa sa goldfish. 9 seconds ang goldfish eh. Medyo malala na talaga tayo. Totoo. So malala na talaga Kanina tayo. topic namin, jellyfish. Jellyfish. Bakit may Ngayon, jellyfish? goldfish. Ano, bakit? Kasi, Galing tayo sa gold. Hindi ba yun? Sa jellyfish. Jellyfish. Yun daw evolution theory natin. niya, Evolution no? natin. Theory ni Jay yun eh. Talaga? Ang galing daw tayo sa jellyfish. Napanood ko lang sa Facebook yun. Ayan, Tapos lahat ng nag-evolve. napapanood natin, pinaniniwala. So grabe ka mang ano. Genesis 1:1 nga sabi. Yeah. In the beginning, God created. Sinabi ni Nicky yun? Ba? 7 days. Kaya hindi, wag tayo maniniwala sa mga AI na yun. Tama. Connect. Not all, oo. Kailangan, Kung bawat kailangan episode natin, facts tayo, magkakonnect na facts. pala yan. No? Hindi natin alam eh. Simula hindi mo alam kung nagko-connect ba, pero Kumo-connect. pagdating dito, kumo-connect bro eh. Okay, connect natin to. Kung may kanta kang i-analyze, gagawa ko ng kanta yung, yung ano na bro. Yung Ano sa tingin mo genre yung bagay? Sa title. parang siguro nandito kami para sa'yo, parang gano'n. Oo. Kasi ang pag pinapanood at pinapakinggan ko yung ano na bro, parang may feeling ako na gusto kong sumama lang sa tambay nyo, gano'n. Gusto ko sumama lang sa usapan nyo kahit wala ako. Kahit hindi ako nagsasalita. Gano'n. Eh, introvert na tao ako eh. So feeling ko parang medyo ano siya, masaya siya panoorin at saka pakinggan. So kung gagawa akong kanta para sa inyo, parang ano siya. Nandito kami, halika, sama ka, parang gano'n. Bilis ah. Parang kanina pa yung naka-ready ah. Thank you ah. Parang naka-ready yung question, no? Sorry, yung sagot eh. Gawin na natin. Parang meron na tayong soundtrack. Tapos yung gawa mo na, Dave. kakanta. Si Dave na gagawa. Oo. Dave, di ba? Andito kami. Kung ano. Bro Paul, ano pa yung aabangan namin sa'yo? Oo, yun. Siguro nga, actually, hindi ko alam kung matutuloy pa yung movie, but may ginagawa rin akong movie ngayon. Man, congrats bro And in advance. album. Gusto ko Yun, talaga yun yung maglabas ng aabangan. Mga album. namin yan, bro. Oo. Maybe next year, sabihin natin. Yan. This 2026. Valentine's. Parang, wait lang. Parang napapansin ko, parang gusto niya talagang ipasok. Ipasok yun. Ano? Pasok nyo na. Kamusta ba ang isang Paul Salas? Yan. Puso. Puso. Ang puso ni Paul Salas. Wala ako dito ah. Bilang kapuso, kamusta ang Ano ba puso? masasabi ko? Siguro masaya lang din talaga ako ngayon mag-isa eh. Oo. Sa nakasama si Lord. Siguro na-build din yung relationship ko nakasama si Lord din. Na napansin ko yung totoong unconditional love na medyo hinahanap ko pala na kay Lord lang talaga. Kasi medyo marami akong past traumas din actually. Dami. Na to the point may mga abandonment issues ako. Na hindi ako ready sa relationship and aminado ako doon. So, nakita kong hindi ako ready, hindi rin deserve ng relationship ko. Mahirap man, talagang we ended it. We ended it. So, Para sa best ng isa. sa best ng isa't isa. And ayoko rin naman na, alam mo yun, kasi may kasabihan na hurt people. Pero meron din naman healed people will heal people. So parang gusto ko munang mapunta doon sa healed. Ma-heal muna ako. Oo. Word, brother, word. Bago ko, alam mo yun, maging bonus or magkaroon ng partner talaga. And si Lord na bahala kung sino man ang ibigay niya. Diba? Kung babalik man. Okay. Bro, wisdom, bro. Wala. Wisdom. Pag tinitingnan ko siya habang nagsasalita, parang may ilaw na. Parang, Grabe sa pa yung music Si background Paul ba to? parang, oo, bro. Ayop ka, Jay. May umihilaw dito na. Ayop ka, Jay. Galing, bro. Pero Na ano mo solid. rin kami, na nahawaan mo kami nung nung So si wisdom. Lord ang bahala. Ako Diba? sa total na-inspire ako. Yeah, sa mga pinagagawa ni Paul ngayon. And very blessed talaga. Tsaka yung journey mo rin sa show business. You started as an actor and then now tinitake mo na tong music industry, music journey and marami pang mangyayari sa iyo, Paul. Kaya Tama. kami din, Hopefully. na-inspire kami na lumaban sa buhay. True. Mo lang yan. Totoo, no? Hindi mo alam saan Sarap ka dadalhin eh. Dati nga, hindi kami nagpo-podcast eh. Oo nga, Nandito ngayon. kayo. Nandito kayo. Bro, nung simula, kaming apat parang, kaya ba natin to? Kaya nung simula, akala namin mga host kami ng isang radio show and then eventually na-realize namin, eto na. At saka Ito iba, may branding kayong pinapakita rin talaga. Bigay ko naman yun sa inyo talaga.
Proud Thank ako you, sa brother. inyo. Kaya nga, imbis, kahit hindi nyo ko ini-invite, tumirit ako eh. Wow, grabe ka Thank naman. Sorry I invited myself. And you're welcome here, bro. Anytime. Bro, anytime. Sabi ko nga parang kulang kayo, 4 lang kayo eh. Okay. Yun. Oo. Kasi merong hindi pumunta eh. Ito si, pangalanan ba natin? Shoutout mo na. Si Prince Clemente. Si Prince. Oo. Yeah, isa pa yung Shoutout, Prince kaibigan natin yan Clemente. eh. Saka si Yasser Marta. Oo. Oo. Yasser Marta. Mga par. Nananawagan. Nananawagan kami. Nananawagan po kami. No? Sa impilan. Pero yun nga, Paul. Thank you so much. Thank you, brother. From the Solid, bottom of pre, our oh. heart. Salamat. Oo, thank you na. And Isa pa. Nabitin pa. Habakin pa natin, oh. Isang oras pa. Oh. Hindi na. okay, pag-usapan natin lahat. Anong masasabi mo sa flood control? Gawa natin ng issue to si Paul. Ewan ko sa inyo, yun na lang masasabi ko sa flood control. Wala. Pero maraming salamat, no? Thank you, bro. Oh, thank you bros. Bro, sobrang inspiring ng mga sinasabi niyo mo. Love you brothers. Thank So, you, I love you, Thank man. you, We bro. love you, bro. Mm. Tsaka patuloy mo yan, bro, kasi marami kang nai-inspire, marami kang nai-enlight, lalo na sa, ano mo, parang sa spiritual journey mo. Mas lalo kaming, yun, tumawag at mas lumapit pa kay Lord. Kasi sobrang laki ng, kung paano ba na, yun nga, bro, kung paano siya magsalita, bro, Oo, parang eh. may Madadala ka eh. ilaw, may sound effect na, di ba? Hindi, tsaka kilala rin ako nung itong mga to eh. Dati talaga eh, gago talaga. Gago talaga. Kilala rin ako nung itong Kaya, mga to eh. Amen sa'yo, Pero man. idadagdag ko Keep it lang. up. Dahil, kaya ako nakabalik din sa church. Kasi may matagal. Christian naman ako noon. Pero, Be active. hindi na ako active. Parang huminto. Tapos, dahil, kaya ako nakabalik. Kasi nakikita ko as an example si Paul. Na regular mag-church. Nakwento ko rin doon sa testimony ko eh. Narinig din na yan, kaya hindi na yan naapektuhan. Pero, pero yun, doon ko nakita na, consistent si Paul sa church. Masubukan nga ulit mag-church. Parang Eh syempre naman kasi, 'di ba, paano tayo gagalaw dito sa mundo kung hindi natin kinakausap yung mismong creator natin. Tama. Kumbaga parang yung iPhone, hindi kilala si Steve Jobs. 'Di ba? Tama. So yun lang naman. Thank you, bros. Thank you. Ayan ako sa inyo. Grabe. Eh, dito ang Ano na, bro?